Hinamak na manugang. Kabanata 84. Tulad ng para kay Alex Dixon, ang Mystic Alliance ay wala. Kaya naman, nagpasya siyang huwag lumahok sa kompetisyon at malamig na nanood sa gilid. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Wang Kai, umalis ang dalawang dakilang master. Ang iba pang mahusay na mga master ay pawang mga sikat na tao sa rehiyon. Lahat sila ay may tiwala, kaya sila ay nanatili sa likuran. Sa pagtingin sa kanilang dakilang masters na naruroon, ang mga mata ni Master Yu ay nagpakita ng isang hitsura ng paghamak. Hindi niya inilagay ang base sa paglilinaw ng mga taong ito sa kanyang mga mata. Kung tungkol sa unang lugar ngayon, dapat ay siya. Maya-maya, tumayo ang isang lalaking medyo may edad na maikli ang balbas. Siya ay si Zhang Yang mula sa Yun City. Ang pamilya Zhang ay isang pamilya ng mystic art na dalubhasa sa panghuhula. Ito ang mana ni Xiaoyong noong Northern Song Dynasty. Si Zhang Yang ay isang nagpadala na inapo ng ika-46 na henerasyon ng Plum Blossom, at sikat siya sa Yun City. Sa makatuwid, si Zhang Yang ay napaka-proud at mayabang. Ang unang taong hinamon niya ay si Yu Jinghai mula sa Mysterious Divination Hall. Inaasahan ng lahat na may isang taong unang hamunin sa kanya, kaya pinasigla nilang lahat si Zhang Yang. Buong pagmamalaking naglakad si Zhang Yang papunta sa pinangyarihan. Naglabas siya ng Jade Sleep na kasing laki ng palad at pinagpatuloy ito sa hangin. Ang Jade Sleep ay kumikinang ng maliwanag habang sinabi niya, Zhang Yang mula sa Yun City, gusto kong tanungin si Master Yu tungkol sa kanyang kakayahan sa panghuhula. Sige. Naghiyawan ang mga tao. Buong pagmamalaking itinaas ni Zhang Yang ang kanyang baba. Ang Jade Sleep na ito ay ipinasa mula sa Northern Song Dynasty. Nakatulong ito sa maraming magagaling na master. Sa tingin ko ang pamilya Zhang ang dapat ang pinakamahusay sa Nanguang Region. Naglakad din si Master Yu papunta sa pinangyarihan. Bahagyang tumango siya kay Zhang Yang at nakangiting sinabi, ang Jade Sleep na ito ay talagang isang magandang bagay, ngunit malapit na itong hindi pag-aari mo. Dumukot siya sa bulsa niya at kumuha ng bag. Pagkatanggal nito ay naglabas siya ng 1 pulgadang papel na anting-anting. Gayunpaman, ang papel na ito ng anting-anting ay mayroon ding kumikinang na ilaw. May mga cinnabar na nakaukit dito. Arhat Golden Talisman. Nang makita nila ng malinaw ang gintong simbolo, nagbuntong hininga ang karamihan sa paghanga. Anong Arhat Golden Talisman? Si Qin Yue ay isang karaniwang tao at hindi niya ito maintindihan. Dumating lamang siya sa piging bilang isang foil upang panuurin ang labanan. Hindi siya umupo sa sitting area ng master teacher. Tumingin si Alex Dixon at walang pakialam na sinabi, ang Arhat Golden Talisman ay ginawa mula sa mga kasulatan ng 18 kilalang monghe sa loob ng 49 na araw. Ito ay pinumula sa liwanag ng liwanag, at ito ay kabilang sa mabangis na Evil Suppression Talisman. Napakahalaga ba nito? Umiling si Alex Dixon at sinabing, hindi ito mahalaga. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, lahat ay tumingin sa kanya ng may pagkasuklam. Umisi din si Master Yu. Kung mas mababa ang kakayahan ng isang tao, mas mayabang siya. Alam ng lahat na ang Arhat Golden Talisman ay isang bihirang kayamanan. Hindi madaling hanapin ang lahat ng 18 magaling na monghe. Bukod dito, kapag ito ay nilikha, ito ay dapat na nasa tamang panahon. Ang pagkakataon ng pagkabigo ay kasing taas ng 70%. Ang Arhat Golden Talisman sa kamay ni Master Yu ay gininto ang kulay. Ito ay isang kayamanan na pinangarap ng mga tao ng mystic art, at ito ay isang bagay na hindi matatagpuan sa libu-libong gintong barya. Cut the crap, simulan na natin ang divination. Malamig nang umuso si Zhang Yang. Kaagad pagkatapos, gumawa siya ng ilang mga handsil ng sunod-sunod, nag-chanted isang spell sa kanyang bibig. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, magsisimula ang oras ng panghuhula. Pagkaraan ng isang kapat ng isang oras, ang hangin at kidlat ay darating mula sa kanluran. Bahagyang ngumiti si Master Yu at sinabi ng hindi gumagalaw, dumating na ang oras. Makalipas ang isang kapat ng isang oras, ang hangin at kidlat ay magmumula sa kanluran. Ang hangin ito ay nababalot ng kidlat. To be precise, hindi ito hangin, kundi ang panginginig ng boses na dulot ng pagbukas ng bundok. At saka, ito ay gawa ng tao. Makukulong ang taong ito. Sumimangot si Zhang Yang at umiling. Imposible. Hindi ipinakita ng panghuhula na may mga tao dito.
Umiti lang si Master Yu at hindi sumagot. Lahat ay na-curious at tahimik na naghihintay. Lumapit si Chin Yue sa tenga ni Alex Dixon at sinabing, maasahan ba ito? Ang kanilang panghuhula ay parang isang propesya. Sumagot si Alex Dixon, ang mundo ay sumusunod sa isang tiyak na pattern. Ang pisika ay isang pattern, at ang kimika ay isang pattern. Ang paghula ay isang pattern din. Mabilis na lumipas ang isang quarter ng isang oras. Tinitigan ni Zhang Yang ang langit ng may kaba. Sa sandaling ito, isang malakas na ingay ang nagmula sa kanluran. Kaagad pagkatapos, isang bugzo ng hangin ang humampas, at nakikita ang lupa. Nilabas ni Wang Kai ang kanyang telepono nang nakangiti at sinabing, nakatanggap lang ako ng balita na may lihim na nagmimina ng mga bato sa kanlurang bundok, na nagdulot ng level 2.4 na lindol. Inaresto siya ng mga pulis. Namula ang mukha ni Zhang Yang at nanlamig sa lugar. Hinulaan lang niya na magkakaroon ng hangin at kulog, ngunit talagang hinulaan ni Master Yu na ito ay gawa ng mga tao at magkakaroon ng sakuna at mabilanggo ang gumawa. Inangat niya ang kanyang ulo, at nawala ang kanyang mayabang na aura. Napangiti siya ng nahihiya. Nakakamangha si Master Yu. Kawawa ako. Aalis ako sa piging na ito. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha niya ang Jade Sleep, tumalikod, at umalis. Maghintay. Galit na sabi ni Wang Kai, Master Zhang, dahil makikipagkompetensya ka, dapat mong sundin ang mga patakaran. Anong rules? Mukhang galit si Zhang Yang. Ayon sa mga patakaran, ang mananalo ay may karapatang kunin ang iyong mga gamit. At saka, kailangan mong aminin ito sa harap ng lahat at makinig kay Master Yu mula ngayon. Kalokohan. Ordinaryong salo-salo lang ito, pero gusto mong agawin ang magic weapon ko at sabihin sa akin si Master Yu. Mangarap ka. Galit na galit si Zhang Yang kaya sinimulan niya ang tumawa. Mainit ang ulo niya, at hindi niya matitiis ang pagiging mababa sa iba. Nang makita ito, mabilis na tumayo si Treasure Pavilion Master at sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay. Mayroon siyang dalawang pagpipilian. Maaari rin niyang kunin ang 5 milyong reward. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ikinaway ni Master Yu ang kanyang kamay at naglabas ng isa pang anting-anting. Ginamit ni Master Yu ang kanyang daliri upang ipinta ito ng ilang beses at pagkatapos ay umawit ng incantation. Sa kisap mata na mga mata ng karamihan, ang Jade Sleep ni Zhang Yang ay biglang nahati sa dalawang puso at nahulog sa lupa. Ikaw! Nawasak ang kayamanan ni Zhang Yang. Nabigla siya at nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Buong pagmamalaking sinabi ni Master Yu, kung hindi mo susundin ang mga patakaran, tama lang nasirain ko ang iyong kayamanan. Hindi niya ako bigyan ng isang basurang tulad mo. Kung may kakayahan ka, haminin mo ako. Namumula ang mukha ni Zhang Yang. Alam niya na may malaking pagkakaiba sa kultibasyon niya at ni Master Yu. Sinira ni Master Yu ang kanyang kayamanan sa isang strike, ngunit wala man lang siyang lakas para lumaban. Sinulyapan ang Jade Sleep sa lupa, nagngangalit si Zhang Yang at sinabing, ito ay dahil mababa ang aking paglilinang at ang aking mga kakayahan ay mas mababa sa iba. Hindi ko masisisi ang sinuman. Pagkasabi nito, hindi man lang niya kinuha ang Jade Sleep sa lupa, umalis na may madilim na ekspresyon. Nang matapos siyang magsalita ay bumungad sa akin ang isang alon ng galit. Bakit mo ginawa yon? It's just a competition between peers. You can just take 5 million. Bakit mo sinira ang yaman ng isang tao? You're going too far. This is bullying. Sa gitna ng galit na mga boses, itinaas ni Wang Kai ang kanyang dalawang kamay at idiniin ito sa hangin. Sinabi niya, dahil lahat ay dumating sa Great Master Banquet na ito, kailangan nating sumunod sa mga patakaran. Ang mga hindi susunod sa mga patakaran ay natural na mapaparusahan. Si Master Yu ay walang ginawang mali. Ang kanyang ekspresyon ay mayabang at ang kanyang puso ay puno ng pananabik. Naisip ba talaga ng mga Grandmaster na ito na ang piging na ito ay para sa kanila upang ipakita ang kanilang mga kakayahan? Ito ay isang piging na espesyal na itinakda para kay Master Yu upang magkaroon ng paghahawakan sa rehiyon ng Nanguang. Ang Mysterious Divination Hall ay naghahanda upang lumipat sa mainland at magtayo ng mga sangay, ngunit marami ng pamilyang Mystic Art sa Nanguang Region, kaya inimbitahan niya ang lahat ng mga master sa piging upang ipakita ang kakayahan ni Master Yu. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ang biglang tumayo at sinabing may malungkot na mukha,
Ayoko na dumalo sa isang nakakainip na piging. Pagkatapos niyang magsalita, tinawag niya ang isang matandang lalaki sa tabi niya at naglakad papunta sa pinto nang hindi lumilingon. Sino ito? Hindi naman maliit ang ugali niya, tanong ni Alex Dixon. Sinabi ni Chin Yue, siya ang pinakamayamang tao sa Haicheng, si Li Tailei. Ang matandang katabi niya ay ang kanyang pinagkakatiwalaang bantay, at miyembro din siya ng pamilyang Mystic Art. Dalubhasa siya kay Yin Yang Feng Shui, at sa kanyang reputasyon, mas mababa sa pamilya Zhang. Nabalitaan ko na ang dahilan kung bakit siya nahuli ay dahil sa Geomantic Omen meeting. Nang makarating si Li Tailei sa pintuan, 4 na strongman in black ang biglang tumalon mula sa kaliwat kanan, na humarang sa kanyang dinadaanan. Galit na sabi ni Li Tailei, anong ginagawa mo? Director Li, dahil nandito ka, bakit ka nagmamadaling umalis? Lumakad pasulong si Master Yu at nakangiting sinabi, ang Master Banquet na ito ay hindi isang lugar kung saan maaari kang pumunta at lumabas kung gusto mo. Kung gusto mong umalis ngayon, hindi ba nilabag mo ang mga patakaran? Li Tailei coldly harumphed, anong Mystic Alliance? Hindi mo ba sinusubukang ipakita ang iyong kakayahan? Hindi ako sasali sa kalokohang alyansang ito. Kung sasabihin mo, natatakot ako na kapag nagsisi ka, ang pagluhod at paghingi ng tawad ay mawawala ng silbi. Malamig na sabi ni Master Yu. Kung aalis ka ngayon, magiging duwag ka. Hindi mo kakayanin na mawala ng isang maliit na bagay. Sa reputasyon ni Director Li, hindi kasaya-saya marinig ang tungkol dito. Si Li Tailei ay isang lalaking may mahusay na reputasyon. Na-provoke si Li Tailei to the point na hindi niya mapigilan ang galit niya. Sabi niya, ikaw, Director Li, hayaan mo akong magkaroon ng kompetisyon. Sabi ng matandang katabi niya sa malalim na boses. Lumakad siya pasulong at pinag-uusapan, ang mga taga ng Guang ay hindi mo mababawasan ng tingin. Tumango si Li Tailei na may taimtim na mukha. Master Guo, mag-ingat ka. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Sa tingin ko si Master Guo na ito ay may ilang mga kasanayan. Sinabi ni Chin Yue, si Guo Ming ay isang sikat na pamilyang Feng Shui dati. Kung hindi siya naligtas ni Li Tailei ng nagkataon, hindi niya sana sinundan si Li Tailei sa loob ng 7 o 8 taon. Ang dahilan kung bakit si Li Tailei ay nakitaan ng mga tao ay dahil sa Geomantic Omen meeting ni Master Guo. Nang makitang hinahamon ni Guo Ming si Master Yu, napabuntong hininga ang lahat at nagsaya. Master Guo, hayaan ang mabahong monghe na ito mula sa Hong Kong City na matikman ang kapangyarihan ng Great Master ng Nanguang. Isang dayuhang dawist ang gustong pag-isahin ang Nanguang. Mangarap ka, bugbugin mo siya. Hindi papayag si Nanguang na mag-atrociously. Kabanata 85, sabi ni Guo Ming na may galit na mukha. Nalakbay ko ang martial world gamit ang Feng Shui. Ngayon, gusto kong matuto mula sa iyo. Tumango si Master Yu at sinabing, ano ang maaari mong walain sa akin? Maghintay hanggang manalo ka. Pagkatapos magsalita ni Guo Ming, lumingon siya kay Wang Kai at sinabing, maghanda ka ng mga dilaw na kristal, mga treasure pot, at 5 puno ng pera para sa akin. Natural, hindi nagkukulang ang pamilya Wang ng mga bagay na ito. Hindi nagtagal, naihanda na nila ang lahat at ibinigay ito kay Guo Ming. Pumuso si Guo Ming at sinabi, simple lang ang mga kondisyon at wala tayong sapat na oras. Maglalagay ako ng bitag na may ginto at pilak upang palakasin ang kapalaran ng pamilya. Pagkatapos sabihin niyon, kinuha ni Guo Ming ang dilaw na kristal at natagpuan ang posisyon ng puting tigre sa looban. Matapos maghukay ng ilang talampakan, ibinaon niya ang dilaw na kristal. Pagkatapos nito, inilagay niya ang treasure pot sa posisyon ng kayamanan at inilipat ang moneymaker trees sa mga posisyon ng 5 elemento. Matapos makita ni Alex Dixon na tapos na siyang mag-set up ng array, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Masasabi na niya na ginamit ni Guo Ming ang mga puno ng moneymaker para gumawa ng 5 ghost fortune trap. Pagkatapos, ginamit niya ang dilaw na kristal at ang treasure pot upang palakihin ang kapalaran para mabilis na madagdagan ang kayamanan ng pamilya Wang. Oo naman, pagkatapos na may set up ang bitag na ito nang wala pang 5 minuto, tumunog ang telepono ni Wang Kai. Tumingin si Wang Kai sa karamihan at binuksan ang hands-free mode. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tumawa ang tuwang-tuwa sa telepono. Anak, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang ilang magandang balita.
Nanalo ako ng higit sa 30 milyon sa sugal na ito, at nabawi ko ang lahat ng pagkatalo na nagawa ko dati. Ang lahat ay hindi napigil ang sumipsip ng malamig na hangin. Ang epekto ay kaagad. Ang ilang malalaking boss ay tumingin kay Guoming ng may paghanga. Pagkatapos ng piging, hindi nila maiwasang hanapin si Guoming para gawin ang ganitong uri ng Geomantic Omen meeting. Umiti si Guoming ng may pagmamalaki at sinabing, Master Yu, kumusta? Umiling si Master Yu at mapang-asar na sinabi, maaari rin itong ituring na Geomantic Omen meeting. Maaari kang makaakit ng pera, bagamat maaari kang mag-iwan ng maraming problema. Isa lang itong basurang feng shui. Habang nagsasalita siya, lumingon si Master Yu at inutusan si Wang Kai, maghanda ka ng bakod na bakal at 5 puno ng pera para sa akin. Yun lang. Natigilan si Wang Kai at nagtanong. Tumango si Master Yu at sinabing, tama na. Noon lamang tumango si Wang Kai at mabilis na naghanda. Napakabilis, ang mga bagay ay inihanda. Naglakad si Master Yu sa isang side room at gumuhit ng 2 bilog gamit ang kanyang mga paa. Sinabi niya, ilipat ang bakal na bakod sa 2 puntong ito at paghiwalayin ang silid. Ang mga puno ng Moneymaker ay inilagay 3 talampakan sa kaliwa ng silid sa posisyong Asher Dragon, at 3 talampakan sa kanan sa posisyon ng White Tiger. 5 talampakan sa hilagang kanluran ng silid, at 3 talampakan sa kaliwa ng landas na kaliwa ng bakod. Isang halaga sa bawat isa sa 3 talampakan sa kanina. Hindi nagtagal, naayos na ang lahat. Tiningnan ni Alex Dixon at alamin ang kabuuang layout ay nasa hugis ng bao. Ang arrowhead ay nakatutok sa Geomantic Omen meeting na itinakda ni Guoming. Sa sandaling ito, muling nagring ang telepono ni Wang Kai. Mabilis na natuon ang mga mata ng lahat dito. Napatingin si Wang Kai kay Master Yu. Matapos makuha ang kanyang pahintulot, kinuha niya ang telepono. Hello, young Master Wang. Ako ang namamahala sa Sanjian Group. Kamakailan lang, gusto naming magtayo ng business circle sa malapit sa probinsya. I wonder kung interesado si Wang family. Oo. Namula ang mukha ni Wang Kai sa tuwa, at mabilis siyang sumagot. Sige, abangan natin ang ating kooperasyon. Sabi ni Master Yu, nakita mo ba yon? Ito ang tunay na kapalaran, ang lehitimong kapalaran ng Feng Shui. Ibang paraan lang. Paanong may mananalo at matatalo? Malamig na umiling si Guoming at sinabing. Kumpiyansa na sinabi ni Master Yu, maghintay ng kaunti pa. Tumingin si Guoming kay Wang Kai na may pagdududa. Muling tumunog ang telepono ni Wang Kai. Nang kunin niya ang telepono, narinig niya ang gulat na boses ng kanyang ama, anak, nasira ang kasino. Nagmamadali akong tumakbo palabas. Mabilis na humanap ng susando sa akin. Namumula ang mukha ni Guoming, at galit niyang sinabi, sinira mo talaga ang setup ko. Papatayin kita. Pagkatapos sabihin niyon, binato ni Guoming ng suntok si Master Yu. Sinasanay na rin niya ito noong bata pa siya. Bilang miyembro ng Wind Navy, katumbas ito ng pagsampal niya kay Guoming sa mukha ng sirain ng ibang tao ang kanyang plano. Higit pa rito, kapag nangyari ang ganoong bagay, ang reputasyon ng Wind Navy sa bilog ay babagsak. Sa iyo lang, naramdaman ng lahat na lumabo ang kanilang paningin. Si Master Yu ay nagpakita na sa harap ni Guoming at naglagay ng dilaw na anting-anting sa kanyang noo. Anong mabilis na paraan ng pagtakbo? Gulat na sabi ni Qin Yue. Si Guoming naman ay parang tinamaan ng restraining spell. Naninigas siya at hindi makagalaw. Tanging ang kanyang mga eyeballs lamang ang maaaring gumalaw sa paligid, na nagpapakita ng gulat. Si Master Yu ay kalmado at kalmado. Bahagya siyang napangiti at biglang bumeso. Bumaba ka. Si Guoming, na parang narinig lang niya ang isang utos, ay biglang nahiga sa lupa, 2 paa sa lupa. Master Guo, si Li Tailei ay sumipsip ng malamig na hangin at nagmamadaling sumigaw. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid dahil sa gulat. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Guoming na labanan ang pag-ataking ito. Ito ay masyadong malakas. Si Guoming ay nakahiga sa lupa, labis na galit. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay hindi nakikinig sa kanyang mga utos. Galit niyang sinabi, "Damn it, anong klaseng evil technique ito? Sino ang tao at sino ang aso? Hindi mo ba sinabi sa kanila ngayon? Isa ka lang pusang may 3 paa. May mukha ka pang hamunin ako."
Sarcastic nang umuso si Master Yu at biglang napag-alitan, "You better learn paano tumahol na parang aso." Nagulat si Gouming at gustong isara ang kanyang bibig. Ngunit hindi pinakinggan ng kanyang bibig ang kanyang utos. Maging ang kanyang vocal cords ay hindi makontrol. Gumawa siya ng tuyong bark na tunog mula sa kanyang bibig. Si Li Tailei ay namutla sa takot. Umindayog ang kanyang katawan, at muntik na siyang mahulog sa lupa. Si Guoming ay mahigit 60 taong gulang, ngunit ngayon ay nakahiga siya sa harap ni Master Yu na parang aso, malabo na ginagaya ang gawain ng aso. Ito ay dapat na maging isang nakakatawang eksena, ngunit ang eksena ay tahimik. Ang mga tao ay natakot sa kanilang nakita, at isang alon ng takot ang lumitaw sa kanilang mga puso. Natalo ni Master Yu ang dalawang master sa wala pang 1 minuto. Gaano siya kalakas? Puppet technique. Hindi ko akalain na malalaman ni Yu Jinghai ang nawawalang puppet technique sa Xiangxi. Bulong ni Treasure Pavilion Master na may gulat na ekspresyon. Nang siya ang kanyang mga salita, hinihingal ang lahat sa eksena matapos. Ang puppet technique ay nagmula sa Xiangxi. Ito ay orihinal na isang lihim na pamamaraan na ipinasa mula sa mga ninuno ng corpse catcher, ngunit ito ay nawala na ngayon. Hindi nila akalain na masasaksihan nila ito ng kanilang mga mata. Ito ay sapat na upang patunayan na ang mga kakayahan ni Master Yu ay maarok, at walang sinumang makakapantay sa kanya. Nakahiga pa rin si Gouming sa lupa, at sa sobrang hiya niya ay namula ang kanyang mukha. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili. May gana pa siyang mamatay. Ikinaway ni Master Yu ang kanyang kamay, at ang katawan ni Gouming ay nanlambot. Bumagsak siya sa lupa, nakaramdam ng sobrang hiya. Paano ito? Master Guo, kumbinsido ka ba? Si Wang Kailiwes ay malakas. Kinagat ni Gouming ang kanyang mga ngipin, lumabas ang dugo mula sa kanyang mga ngipin. He murmured bitterly, "I admire you." Nang makitang nakayuko si Gouming at umami ng pagkatalo, natahimik ang buong courtyard. Walang nang ahas gumawa ng ingay. Si Master Yu ay lubos na nasisiyahan sa resultang ito. Umiti siya at sinabing, "Sino ba ang hindi humahanga sa akin?" 3 beses siyang nagtanong, ngunit walang nang ahas na sumagot sa kanya. Tuwang-tuwa si Wang Kai nang makita niya ito. Malakas niyang inihayag, kung walang maglakas loob na tanggapin ang hamon, kung gayon. Ang numero 1 sa Mystic Art sa pagkakataong ito ay si Master Yu. Mula ngayon, ang pinuno ng Mystic Art sa Nanguang Region ay si Master Yu. Mula sa ngayon, igalang siya ng lahat. Kailangan muna nating iulat ang lahat kay Master Yu. Siya ay talagang masyadong mayabang. Si Qin Yue ay mukhang hindi komportable at sinabi, "Kung mas nakikita ko siyang mayabang, mas lalo akong hindi komportable." Si Alex Dixon ay nagpapahinga na nakataas ang kanyang baba. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Dahil hindi ka komportable, umalis na tayo." Kabanata 86. Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, sa gulat na tingin ng lahat, tumayo siya ng mahinahon at tumango kay Treasure Pavilion Master. "Pavilion Master, salamat sa pag-imbita sa akin sa handaan. Kaya lang wala talaga akong hilig sa larong pambata na ito. Aalis muna ako." Pagkatapos sabihin niyon, hinarap ni Alex Dixon ang 12-dosenang nagulat na mga tingin at dumiretso sa pintuan. "Alex Dixon, tumigil ka." Natigilan sandali si Wang Kai at agad na sumigaw ng galit, "Ito ay isang lugar kung saan maaari kang pumunta at lumabas ayon sa gusto mo. Hindi mo ba nakita na narito pa rin si Master Yu?" "Oh." Nagtaas ng kilay si Alex Dixon. "Sinong Master Yu?" "Alam mo ang sagot." Galit na sinabi ni Wang Kai, "Master Yu Jinghai ng Mysterious Divination Hall, huwag mong sabihing hindi mo siya kilala." Tumingon si Alex Dixon at tumingin kay Master Yu na may ngiti na hindi ngiti. "Hindi ba Yu Jinghai ang pangalan niya?" Tungkol naman sa salitang Great Master. Hindi siya karapat-dapat. Ang kanyang boses ay malinaw at ang kanyang mga salita ay malinaw. Sabay-sabay na nagbago ang ekspresyon ng lahat, at gulat na napatitig kay Alex Dixon. Isa lang ang nasa isip nila. Naglakas loob si Alex Dixon na kutsain si Master Yu, ayaw na ba niyang mabuhay? Namula ang mukha ni Wang Kai, at sumigaw siya sa mabagsik na boses, "Alex Dixon, how dare you speak so arrogantly?" Lumuhad kaagad at humingi ng tawad kay Master Yu. Inangat ni Alex Dixon ang ulo at malamig na nagsalita. "Mawala ka." Ang tahimik na patio ay patay na tahimik.
Dose-dosenang mga tingin ang nakatutok kay Alex Dixon nang hindi kumukurap. Nagulat si Chin Yue kaya agad siyang tumayo, medyo nahihilo. Palagi niyang iniisip na si Alex Dixon ay napakaduwag. Kahit na sa panahon ng kompetisyon sa pagitan ng kanilang mga masters, siya ay talagang nagpapahinga na ang kanyang mga mata ay nakapikit at walang pakialam dito. Hindi niya naisip iyon. Nakakaloka ang mga salita niya. Sa sobrang takot ni Treasure Pavilion Master ay tumayo din siya at tumingin kay Master Yu na kinakabahan. Sa mata ng lahat, ang ekspresyon ni Master Yu ay sobrang pangit. Naglakad siya sa harap ni Alex Dixon na mapula ang mukha at nagngangalit ang mga ngipin habang nakangiting sinabi. Very good. Since gusto mong umalis, then show your ability according to the rules and have a duel with me. Hinahamon mo ba ako? Umiti si Alex Dixon at sinabing, then let's make a life and death declaration. Natatakot ako na kung hindi ko makontrol ito ng maayos, paano kung may mamatay? How dare you? Galit na galit si Master Yu kaya naikuyom niya ang kanyang kamao at tumawa. Nagkagulo ang mga tao. Napatingin silang lahat kay Alex Dixon. Pinanlakihan din ni Chin Yue ang kanyang magagandang mata at naisip, nabaliw na ba siya? Nawala ang ngiti sa mukha ni Alex Dixon at dumilim ang mukha niya. Yu Jinghai, dahil hindi mo ako pakakawalan, kaya huwag mong pagsisihan ang susunod na mangyayari. Napabuntong hininga si Yu Jinghai nang makitang hindi natakot si Alex Dixon. Siya ay labis na nabigla sa kanyang puso. Dalawang magkasunod na Grandmaster ang nabugbog niya, pero bakit hindi nanginginig si Alex Dixon? Hindi kaya may trump card si Alex Dixon. Hindi mabilang na tao ang kilala ni Yu Jinghai, at siya ay lubhang maingat kapag gumagawa ng mga bagay. Nag-isip siya sandali, at pansamantalang pinigilan ang kanyang galit. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya, Alex Dixon, kung gusto mong umalis, hindi na kita pahihirapan. Ibigay mo ang Tridecnidae, at wala na tayong gagawin sa isa't isa mula ngayon. Ang layunin niya sa pag-host ng Master Banquet ay hindi lamang para ipakita ang kanyang kapangyarihan sa rehiyon ng Nangguang, kundi para makuha din ang Tridecnidae. Sino ka sa tingin mo? Bakit ko naman ibibigay sa'yo? Umisi si Alex Dixon, gumastos ako ng 300 milyon para bilhin ang bagay na ito. Gusto mong kunin ito ng libre. Tanga ka ba? Muling nagbago ang ekspresyon ni Yu Jinghai. Galit niyang dumukot sa kanyang bulsa at agad na gustong kunin ang magic weapon. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang biglang pumasok mula sa labas ng pinto. Naging agresibo sila. Ang pinuno ng grupo ay si Chin Aodong. Nang makita niya si Alex Dixon, agad siyang sumigaw, Alex Dixon, sinungaling ka. Niloko mo ang pangalawang uncle ko. Ginamit mo ang pera ng pamilya ko at dinala mo sa auction para maging mayaman. Buti na lang at nakita ni Master Yu ang pakulo mo. Bilasin mo at ibigay mo ang pera, kung hindi, hindi ka ililibre ng Chin family. Nang matapos siyang magsalita, pumasok si Chin Gang mula sa labas ng pinto. Matapos marinig ang mabangis na pagsaway ni Chin Aodong, huli na ang lahat para pigilan siya, at nakaramdam siya ng hiya. Si Alex Dixon ay sumulyap sa kanya nang walang pakialam at hindi umimik. Gayunpaman, ang kanyang sulyap ay nagpalamig kay Chin Gang sa kanyang buong katawan. Bigla siyang nakaramdam ng takot. Pinagalitan niya si Chin Aodong at mabilis na nagpaliwanag kay Alex Dixon na may tuyong ngiti, Master Dixon, ganito talaga. Hindi nang ahas si Chin Gang na itago ito sa kanya at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Pagkarinig ni Alex Dixon, bahagya lang siyang sumimangot at malamig na sinabing, 300 milyon is not much. If you go back on your word, the money can refund anytime. Paano ako maglalakas loob na humiling kay Master Dixon na ibalik ang pera? Dumating ako ngayon dahil matagal ko nang narinig ang reputasyon ng mga dakilang master. Gusto kong makita ito para sa aking sarili. Papuri ni Chin Gang, ngunit nagdadalawang isip, siya sa kanyang puso. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, kung gayon hindi ko muna kayo iistorbahin sa ngayon. Pag-uusapan natin ito mamaya. Galit na galit si Chin Aodong na gusto niyang magsalita, ngunit pinandilatan siya ni Chin Gang at hindi nang ahas na magsalita muli. Master Yu ay tumawa at sinabi, hindi mahalaga. Dahil nandito ang Chin Gang, maaari kang maging saksi sa kinalabasan ng Geomantic Omen meeting. Nasa dilema si Chin Gang. Hindi siya nang ahas na masakta ng sinuman, kaya't napangiti na lamang siya at sinabing,
kung gayon ay tatanggapin ko ang iyong mungkahi. Sa katunayan, nag-aalinlangan pa rin si Qin Gang sa mga salita ng Great Master. Nang mabalitaan niyang kasali si Alex Dixon sa Geomantic Omen meeting, sinadya niyang pumunta para panoorin ang labanan. Gusto niyang makita muna ang background ni Alex Dixon. Si Alex Dixon ay isang manloloko. Siya ay nanloloko ng mga tao para sa pera. Mapang-asar na sabi ni Wang Kai at tumawa. Tumingon siya at magalang na sinabi, Master Yu, guguluhin kita para ilantad ang tunay na pagkatao ng sinungaling na ito ngayon. Mukhang dismayado ang karamihan. Akala nila ay may kaya talaga si Alex Dixon pero hindi nila inaasahan na manloloko siya, manloloko. Sino ang nag-imbita ng ganitong uri ng basura na pumunta dito? Ito ay isang kahihiyan sa Nangguang. Alam kong sinungaling siya nang makita kong nagsasalita siya ng malaki. Hayaan ang mysterious divination hall na kumilos at ilantad ang tunay na kulay ng pandaraya. Ang mga taong sumuporta kay Alex Dixon kanina ay nakasandal na ngayon kay Master Yu, nakatingin sa kanya. Si Alex Dixon ay naging target ng libu-libong mga kritisismo, at siya ay pinag-aralan ng lahat. Habang nakikinig sila sa mga sumpa sa kanilang paligid, si Wang Kai ay labis na natuwa, at napasigaw siya ng malakas. Alex Dixon, ang Tridecnidae ay isang kayamanan, ngunit sayang kung mahulog ito sa iyong mga kamay, panluloko. Kung tapat mong ibibigay ito at luluhod para humingi ng tawad, hihilingin ko kay Master Yu na iligtas ang iyong buhay para sa alang-alang sa mukha ng Lewis family. Tumayo si Alex Dixon sa gitna ng karamihan at sinabing walang pakialam, nasa kamay ko ang Tridecnidae. Kung may gusto nito, halika at agawin ito sa akin. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa mga tao. Gayunpaman, pakiramdam ko lahat kayo dito ay walang mga kwalifikasyon. Nang matapos siyang magsalita, sumabog ang mga tao. Ang yabang talaga ng batang ito. Turuan mo siya ng leksyon at paluhurin at aminin ang pagkakamali niya. Lahat tayo ay mga masters, paano ka namin papayag na mag-atrociously dito? Si Master Yu ay agad na naging object ng suporta para sa lahat. Nakangiti siyang pumasok sa arena at sinabing, lahat, huwag kayong magalit. Bilang pinuno ng Nangguang, natural na obligasyon kong manindigan para sa lahat at turuan ang manloloko na ito ng leksyon. Pasulong na sana si Alex Dixon nang maramdaman niyang may humila sa manggas niya. Nilingon niya ang kanyang ulo at nakita ang nag-aalalang mukha ni Qin Yue. Marahan niyang ipinilig ang ulo sa kanya. Huwag kang mag-alala. Umiti si Alex Dixon. Inabot niya at tinapik ang likod ng kamay niya ng 2 beses. Pagkatapos ay humakbang siya papunta sa gitna ng field. Namula ang magandang mukha ni Qin Yue at labis siyang nalungkot sa kanyang puso. Nag-aalala siya sa kanya, pero ngayon lang talaga hinawakan ni Alex Dixon ang likod ng kamay niya. Hindi kaya sa oras na ito, hindi pa rin niya nakakalimutang samantalahin siya. Pagpasok ni Alex Dixon sa arena, agad na umikot ang paligid. Ayon kay Master Yu, pumasok din si Qin Gang sa arena at tumayo sa tabi ng Geomantic Omen meeting na inihanda ni Master Yu. Kabanata 87. Sinabi ni Wang Kai sa mahinang boses na may panunuya sa kanyang mukha, Alex Dixon, tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Sinabi ni Master Yu sa patag na tono, ang pamilya Qin ay nahaharap na rin. Sa bagay na ito, aayusin ko ito sa Geomantic Omen meeting. Ang Geomantic Omen meeting ni Master Yu ay nagpahanga sa kanya ngayon. Nabalitaan ito ni Qin Gang nang pumasok siya. Pareho siyang nagulat at natuwa, at hinangaan niya ang dakilang master. Ako ay sinalanta ng malas na wakas, kaya kailangan kong problemayan si Master Yu. Si Master Yu ay kalmado at kalmado, bulalas niya, naipakita ko na sa iyo na ang swerte ng pamilya Qin ay natapos na. Ang enerhiya ng yin ay nananatili sa paligid ng bahay, ngunit hindi mahalaga. Kaya ko itong lutasin sa aking sarili. Bigyan mo ako ng 3 stick ng sandalwood na insenso, isang lila, gintong insenso burner, at isang peachwood sword. Mabilis na inutusan ni Wang Kai ang kanyang mga tauhan na maghanda. Hindi nagtagal, ang mga sandalwood insenso stick ay ipinasok sa insenso burner, at ang usok ay umakyat sa mga spiral. Itinaas ni Master Yu ang peachwood sword at may binulong. Si Qin Gang, na nakatayo sa tabi niya, ay nakaramdam ng pagkahilo. Para bang ilang bola ng shot put ang pinasok sa kanyang ulo, at ang kanyang mga templo ay kumakabog.
Hinawakan ito ni Qinggang saglit. Hindi na niya kinaya. Nakiusap siya, Master Yu, gaano katagal ang Geomantic Omen meeting na ito? Ang enerhiya ng yin sa iyong pamilya ay napakabigat. Ito ay isang pambihirang pangyayari. Kailangan din ito ng Geomantic Omen meeting. Kailangan mong tiisin ito sa ngayon. Nang makitang nagsasalita si Master Yu, nakaya lang ni Qinggang ang sarili at tiisin ito. Gayunpaman, habang nagtitiis si Qinggang, mas lalong hindi siya komportable. Hindi lang siya naduduwal, naramdaman din niya ang matinding sakit sa kanyang ulo. Sa kabutihang palad, tila may bagay na naglalabas ng init sa dibdib ni Qinggang. Pinuprotektahan nito ang kanyang puso, pinipigilan siyang bumagsak sa lugar. Nakalunok si Master Yu ng isang subo ng tubig at inispray ito sa Peachwood Sword. Ikinumpas niya ang espada at nilaslas ang tumataas na usok. Nang humiwalay ang kahoy na espada sa usok, naramdaman ni Qinggang na parang nataman ang kanyang ulo. Nakaramdam siya ng tamis sa kanyang lalamunan at nagluwa ng isang bibig ng dugo. Pangalawang uncle, laking gulat ni Qin Aodong kaya sumugod siya at sinuportahan ang Qinggang. Namumula ang mukha ni Qinggang. Wala man lang siyang lakas na magsalita. Master Yu, paano ta, second uncle, nagiging ganito? Nagmamadaling tanong ni Qin Aodong. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Master Yu. Sinabi niya, ang enerhiya ng yin ng Qin family ay masyadong mabigat. Sinira ko ito sa Geomantic Omen meeting at ang Patriarch ay natural na dumanas ng bigat nito. Ang subo ng dugo na ito ay nag-alis ng sakuna, at ang yin, na enerhiya ng Qin family ay may na-neutralize. Mabilis na kinaladkad ni Qinggang ang kanyang may sakit sa katawan at nagpupumilit na ipahayag ang kanyang pasasalamat, maraming salamat kay Master Yu sa pag-set up ng bitay na ito. Talagang nagpapasalamat ako para dito. Matapos iluwa ni Qinggang ang subo nitong dugo, talagang gumaan ang pakiramdam niya sa loob ng kanyang katawan. Hindi lang iyon, naramdaman din ni Qin Aodong ang mga pagbabago sa kanyang katawan at mabilis na nagpasalamat sa dakilang master. Kumunat ang noo ni Treasure Pavilion Master at sinabing, talagang may kakayahan si Yu Jinghai na ito. Napakabigat ng mamamatay tao na aura ng Qin family, ngunit nagawa niyang i-neutralize ito. Talagang kaya niya. Ang lahat ng mga taong naruroon ay mga mahusay na guru ng Feng Shui. Nang walang anumang paliwanag, alam nila na sinira ni Yu Jinghai ang mamamatay tao na aura ng pamilya Qin. Napatingin sila sa kanya ng may paghanga. Pangalawa tiyo, punta na tayo doon at maupo. Nalalaya ni Qin Aodong ang Qinggang at pupunta sana sa gilid para magpahinga. Tumango si Qinggang at hindi na tumingin kay Alex Dixon. Akin na, tama. Pumasok si Alex Dixon sa arena. Pumuso si Qin Aodong at sinabing, hindi na kita kailangan. Si Master Yu ay hindi tumanggap ng anumang puntos at tinulungan ang aming Qin family na lutasin ang nakamamatay na aura. Ikaw naman, nagsisinungaling ka sa aking second uncle, tungkol sa pera ko, aayusin ko ang markang ito sa iyo mamaya. Solusyonan mo. Malamig nang umiti si Alex Dixon at sinabing, ang paggamit ng kapalaran ng isang tao upang malutas ang isang nakamamatay na aura ay maaari ding ituring na pag-aalis ng isang sakuna. Ang mamamatay tao na aura ay talagang natunaw na, ngunit ang Qinggang ay tiyak na mamamatay sa loob ng 3 araw. Sa sandaling nawala ang boses ni Alex Dixon, nagbago ang ekspresyon ni Qinggang. Anong ibig mong sabihin? Mahinang sinabi ni Alex Dixon, Qinggang, tingnan mo ang palad mo. May pulang linya ba? Ang mukha ni Qinggang ay naging pangit. Mabilis niyang itinaas ang palad niya at natigilan. Nakita ni Qinggang ang isang malabong pulang linya na lumitaw sa kanyang palad. Ang pulang linyang ito ay nagsimula sa lifeline ng kanyang palad at umabot hanggang sa kanyang braso. Nagulat si Qinggang. Ano ito? Wala akong ganito dati. Sinabi ni Alex Dixon sa malamig na boses, ito ang iyong lifeline. Ang nakamamatay na aura ng Qin family ay umaakyat sa langit. Ginamit ng Geomantic Omen meeting na nilikha ni Yu Jinghai ang iyong buhay upang malutas ito. Makalipas ang 3 araw, ang pulang linyang ito, aabot hanggang siku mo. Kapag dumating ang oras na iyon, mamamatay ka. Natahimik ang karamihan. Lahat sila ay nakatingin sa palad ni Qinggang. Lahat sila ay mula sa Feng Shui Profound Realm, kaya natural na alam nila ang lifeline ng isang palad. Imposible, paano mamamatay ang second uncle?
Alex Dixon, huwag kang manirang puri sa iba, at gusto mo pa ring ipagpatuloy ang pagbubulalas ng kalokohan at dayain ng pera ng Chin family. Sigaw ni Chin Aodong. Tumayo si Treasurer Pavilion Master at sinabi sa malalim na boses, tama si Alex Dixon. Ang palm print na ito talaga ang lifeline, at ang pulang linyang ito ay tinatawag na lifeline sa Feng Shui world. Makalipas ang 3 araw, tiyak na mamamatay, si Qin Gang. Mamamatay ako. Namutla ang mukha ni Qin Gang, at hindi na siya makatayo. Bumagsak siya sa lupa na may plop. Nagulat din si Chin Aodong. Tumingin siya kay Master Yu para humingi ng tulong. Master Yu, napakalakas mo. Iligtas mo, ang pangalawang tiyo. Ang buong pamilya Qin ay suportado ng Qin Gang. Kung siya ay namatay, walang sino man ang maaaring kumuha sa negosyo ng pamilya ng Qin family. Si Chin Aodong ay walang kakayahan na sakupin ang negosyo ng pamilya, at hindi rin niya kayang kunin ang negosyo ng pamilya. Si Master Yu ay nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ang kanyang ekspresyon ay mayabang. Masyadong mabigat ang nakamamatay na aura ng pamilya Qin. Ito ang tanging paraan. Kung gusto nating protektahan ang buong pamilya, magagamit lang natin ang Geomantic Omen meeting para sugpuin sila. At saka, hiniling mo lang sa akin na basagin ang nakamamatay na aura. Hindi mo hiniling na protektahan ko ang buhay ng mga tao. Magagamit ko lang ang umatake sa masamang spirito. Pagkatapos sabihin iyon, buong pagmamalaki ni Master Yu na tumingin sa paligid. Kung may makakagamit ng ibang paraan, aaminin ko ang pagkatalo. Pakiusap, iligtas mo, ang pangalawang tiyo. Mabilis na humingi ng tulong si Chin Aodong sa lahat. Gayunpaman, ang mga nakita ni Chin Aodong ay umiling sa lahat. Napabuntong hininga ang Treasure Pavilion Master at sinabing, Chin Aodong, Chin Aodong. Hindi naman sa ayaw naming tulungan. Kaya lang hindi ma-neutralize ang murderous aura ng pamilya mo ang evil energy. Ginagamit ni Master Yu ang kanyang evil energy para atakihin ang masamang enerhiya. Siya ay nasa pinakamataas na antas ng Geomantic Omen meeting. Wala tayong magagawa tungkol dito. Umiti si Master Yu at tumango kay Treasure Pavilion Master. Siyempre, may kumpiyansa si Master Yu na gawin yon. Sa buong Great Master Banquet, walang makakapantay sa kanya. Ang nakamamatay na aura ng Qin family ay dead end din. Bukod sa kanya, wala na sigurong ibang tao sa buong Nanguang region ang makakapag-neutralize dito. Ganun ba? Bakit pakiramdam ko medyo mahina ang kakayahan mo? Isang mahinang boses ang bumasag sa katahimikan ng eksena. Namula ang mukha ni Master Yu at sinabi niyang, Alex Dixon, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Stop pretending. Umiti si Alex Dixon at sinabing, how dare you take out such a low-level Geomantic Omen meeting? Ang paggamit ng masasamang espiritu para mag-transform sa masasamang espiritu ay isang masamang pamamaraan na ipinagbabawal sa Wind and Water Realm. Hindi mo ba alam? Nang marinig ang tono ng babala ni Alex Dixon, pinigilan ni Master Yu ang kanyang galit at sinabing, ito lang ang paraan. Huwag mong sabihing may iba ka pang ideya. Siyempre, mayabang na sagot ni Alex Dixon, umalangaw sa buong mundo ang kanyang boses. Nag-alinlangan si Chin Aodong, ngunit itinulak siya ni Qin Gang palayo at nagpumiglas na lumuhad sa harap ni Alex Dixon. Master Dixon, mangyaring iligtas ang aking buhay. Kung kailangan mo ng anumang materyales, sabihin mo lang sa akin. Pumunta si Qin Gang dito para lang makita ang kakayahan ni Alex Dixon. Hindi niya akalaing mawawalan siya ng buhay pagpasok niya. Si Qin Gang ay palaging natatakot sa kamatayan. Ayaw niyang mamatay. Hayaan mo akong tingnan kung paano mo ito babaliin. Puno ng galit ang mukha ni Master Yu, at hinailan niya ang kanyang mahabang damit at umupo. Tumango si Alex Dixon sa Qin Gang at sinabing, hindi ba binigyan kita ng evil breaking talisman? Ilabas mo ito at gawin ang sinasabi ko. Sige. Si Qin Gang ay nagmamadaling naglabas ng isang maputlang puting jade talisman mula sa kanyang dibdib. Tridecnide Talisman Refinement. Nakilala ito ni Master Yu sa unang tingin, at ang kanyang mga mata ay agad na kumislap sa kasakiman. Ang puso ni Master Yu ay napuno ng galit at poot. Kung hindi dahil sa pakikialam ni Alex Dixon, matagal na sana sa kanya ang Tridecnide. Kabanata 88. Hinawakan ni Qin Gang ang evil breaking talisman sa kanyang kamay at nagulat siya.
Ang init pala na nagpoprotekta sa kanyang dibdib kanina ay talagang ibinubugaw mula sa evil-breaking talisman na ito. Napatingin si Alex Dixon sa Geomantic Omen meeting at nagturo, gamitin ang evil-breaking talisman na ito para putulin ang tatlong insenso. Alex Dixon, huwag kang masyadong lumayo. Biglang tumayo si Master Yu at galit na galit. Pagsira sa Human Geomantic Omen meeting. Iyan mismo ay isang malaking bawal. Gusto ni Alex Dixon na sirain ang Geomantic Omen meeting na kaka-set up lang niya sa harap niya. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at sinabi kay Qin Gang, mabubuhay ka man o mamatay, gawin mo ang gusto mong gawin. Isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa iyo. Galit na sabi ni Master Yu. Qin Gang, kung pakikinggan mo ang kanyang kalokohan, ang Qin family ay liligawan si kamatayan. Hindi na kita tutulungan. Saglit na nag-alinlangan si Qin Gang. Tumingin siya kay Master Yu at pagkatapos ay kay Alex Dixon. Nasa mahirap na sitwasyon si Qin Gang. Nag-isip siya ng ilang minuto at nakangiting sinabi sa dakilang Master, Master Yu, pipiliin ko pa rin si Mr. Dixon. Nagpapakamatay ka. Naging berde ang mukha ni Master Yu at napaupo siya ng mabigat. Naglakad si Qin Gang sa harapan ng Geomantic Omen meeting, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at kumaway sa tatlong insenso. Ang abo ng insenso ay nasunog na, at sa isang mahinang hampas, nahulog ito sa lupa. Nang bumagsak ang abo ng insenso, malumanay ding bumagsak si Qin Gang sa lupa, namutla ang mukha. Nagsusugal siya. Pupuste siya kay Alex Dixon. Kapag nagkamali siya ng taya, mawawala sa kanya ang buong Qin family. Gayunpaman, hindi sinasadyang pinili ng Qin Gang na paniwalaan si Alex Dixon, dahil sa iset up ni Master Yu ang bitag, si Alex Dixon ang nagbigay sa kanya ng anting-anting at nagligtas ng kanyang buhay. Habang nakaupo si Qin Gang na paralisado sa lupa, biglang tumunog ang telepono sa kanyang katawan. Aodong, kunin mo. Wala nang lakas si Qin Gang para kumonekta sa kanyang telepono. Mahina niyang iwinagayway ang kamay. Mabilis na kinuha ni Qin Aodong ang telepono. Saktong pagkakuha niya ng phone ay nagring ulit ito. Pumikit siya para sagutin ang 4 o 5 tawag sa telepono. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa hinala hanggang sa pagkagulat, pagkatapos mula sa pagkagulat ay naging kagalakan. In the end, napapikit siya at tumawa ng napakasaya. Malamig na bumuntong hininga si Master Yu. Qin Aodong, niloko ang tiyuhin mo ng ibang tao at inilibing ang buong pamilya Qin sa malas. Ganyan ka ba talaga kasaya? Ikaw ang manloloko. Nagmura si Qin Aodong at tumalikod. Tuwang-tuwang sinabi niya kay Qin Gang, second uncle, good news. Tumawag talaga ang kumpanyang humiwalay sa pakikipagtulungan sa amin noon para i-renew ang aming kontrata. At, sinabi ni Secretary Zhang na may proyekto sa munisipyo na gusto niya sa amin to-accept. Pangalawang tita dinala daw siya sa ospital. Sabi ng doktor buntis siya. Tuwang-tuwa siya. Ano? Natigilan si Qin Gang at biglang natuwa. Aodong, ang second tiya mo, ay nasa 40 na. Buntis ba talaga siya? Oo. Tuwang-tuwa rin si Qin Aodong. Kambal pa ang buntis niya. Sa edad ko, pwede pa akong magkaanak. Muling sumigaw si Qin Aodong, pangalawa tiyo, wala na ang lifeline sa iyong kamay. Mabubuhay ka. Nakita ni Qin Gang na nawala ang pulang linya sa kanyang palad. Sa sobrang tuwa niya ay namula ang mukha niya. Mabilis niyang pinagdikit ang kanyang mga palad at bumulong sa langit. Salamat sa langit sa pagpayag na makilala ko ang ganoong eksperto, si Master Dixon, at pasiglahin ang pamilya Qin. Ang pamilya Qin ay palaging may maliit na populasyon. Ngayon, maliban kay Qin Aodong na nag-iisang anak ng nakababatang henerasyon, ang iba pa sa nakababatang henerasyon ay patay o may kapansanan. Ang mga magulang ni Qin Aodong ay namatay din sa isang aksidente, lahat ng ito ay dahil sa mamamatay tao na aura. Ngayong nagkaroon na siya ng anak noong siya ay matanda na, ito ay isang malaking kagalakan sa buhay. Mukhang may naisip na naman si Qin Gang. Tumalikod siya at lumuhad papunta kay Alex Dixon na may plop. Sa sobrang tuwa niya ay tumulo ang luha sa kanyang matandang mukha. Salamat, Master Dixon. Ang pagbangon at pagbagsak ng Qin family ngayon ay nalutas mo lahat. Hindi malilimutan ng Qin family ang iyong dakilang kabaitan sa mga susunod na henerasyon. Pagkasabi niyan, muli siyang sumigaw, Aodong, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Master Dixon.
Master Dixon, nagkamali ako sa nakaraan. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Agad na lumuhad si Chin Aodong sa lupa na may pasasalamat. Mula nang makuha ng pamilya Chin ang kanilang mga kamay sa nakamamatay na aura, wala pang balita tungkol sa pagpapatuloy ng mga pag-aalay ng insenso. Maging ang grupo ng mga babaeng nakadate niya ay hindi nagsilang ng kahit kalahating anak. Sa isang punto, naisip niya na may mali sa kanya. Sinong mag-aakala na dahil iyon sa mamamatay tao na aura? Ang langit ang nagnanais na ang Chin family ay walang mga inapo. Alam ni Chin Aodong na siya ay walang kakayahan at hindi kailanman naisip na kunin ang ari-arian ng pamilya Chin. Ang gusto lang niyang gawin ay maging playboy, kumain, at makipaglaro sa mga babae araw-araw. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa makatuwid, natatakot din siya na kung aalis si Chin Gang ng ganito, matatalo sa kanya ang pamilya Chin, at siya ay magiging isang makasalanan. Lalo na pagkatapos ng insidente sa pamilya Chin, pagnilayan ni Chin Aodong ang kanyang sarili. Biglang tumayo si Chin Aodong, kinuha ang ashtray sa mesa, at inihagis kay Master Yu. Damn fraud, gusto mo pa talagang patayin, ang second uncle. Hindi ka karapat-dapat na dalhin ang sapatos ni Master Dixon sa kaunting kakayahan mo. Sinubukan ni Master Yu na umiwas sa gilid, ngunit nataman pa rin siya ng silindro sa ulo. Napasigaw siya sa sakit at umagos ang dugo. Sumigaw si Chin Aodong at inakay ang kanilang bodyguard na sumugod at sinunggaban si Yu Jinghai para hampasin siya. Panloloko. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Makapangyarihan ang metaphysics ni Yu Jinghai, ngunit hindi siya makalaban nang bugbugin siya ng kanilang mapupunong mandirigma. Siya ay patuloy na sumisigaw at umiiwas, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mailabas ang anting-anting. Sinipa siya ni Chin Aodong sa tiyan, itinaas ang kamao at sinuntok. Pagkatapos, hinawakan niya si Yu Jinghai sa kwelyo at sinipa siya sa lupa, dahilan para mapaluhod siya sa ilalim ng mga paa ni Alex Dixon. Panloloko. Humingi ka ng tawad kay Master Dixon. Nang bumagsak si Yu Jinghai, bumagsak siya sa lupa sa isang malungkot na kalagayan. Ang ilang rune ay nahulog sa kanyang manggas. Natigilan ang lahat. Sa mga nakakalat na rune, may mga Peach Blossom rune, Charm rune, Bad Luck rune, at iba pang evil charm. Hindi maiwasang matigilan ang karamihan. Ang Feng Shui Mystic ay nahahati sa White Path at Underworld Path. Ang puting landas na natutunan ng isang tao ay maaaring makatulong sa iba, at maaari nilang matutunan kung paano saktan ang iba sa Underworld. Ang ilan sa Wind Navy ay palaging hindi kasama sa Feng Shui realm dahil gusto nilang kumita ng pera at gumamit ng masasamang pamamaraan. Ngayon, lahat ng naruroon ay isang seryosong master ng metapisika. Nakilala rin nila ang mga rune na ito ay lahat ng masasama at masasamang anting-anting. Ang mga talisman na ito ay nakakapinsala sa mga tao at ipinagbabawal na gamitin ng Feng Shui realm. Hindi nila inaasahan na gagawa pa rin si Master Yu ng napakasamang anting-anting na puno ng hustisya ang bibig. Lahat sila ay nagsiwalat ng mapanghamak na mga ekspresyon, nakatingin sa kanya ng may matinding paghamak. Bumalik sa katinuan si Wang Kai at galit na sumigaw, Alex Dixon, anong uri ng evil technique ang ginawa mo? Siguradong ikaw ang gumamit ng evil technique. Kung gumawa ka ng imoralidad, mamamatay ka. Si Alex Dixon ay malamig na sumimangot at nakatayo doon ng may pagmamalaki, nakatingin kay Master Yu ng may panghahamak. Mayroon kang masamang hangarin. Hindi ka karapat-dapat na maging pinuno ng Nanguang, at hindi ka karapat-dapat na mag-utos sa lahat. Pinapayuhan kita na linangin ang iyong pagkatao. Marami kang nagawang kasamaan. Kung hindi, parurusahan ka ng langit. Sunod-sunod na aksidente ang nangyari, dahilan para tumahimik ang looban. Si Treasure Pavilion Master ang unang umungol ng malamig. Sikat ang Mysterious Divination Hall pero gumamit talaga siya ng masamang anting-anting. Siya ay masama. Gusto niya talagang pamunuan ang ating Nanguang region. Nagsimula na ring maghiyawan ang mga tao. Ang mga sumpa ay narinig sa lahat ng dako, at ang imahe ni Master Yu ay agad na nahulog. Ang mukha ni Master Yu ay puno ng sama ng loob, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Kahit anong mangyari, hindi niya maitago ang nangyari ngayon. Ang imahe ng Mysterious Divination Hall, na tumatakbo sa loob ng maraming taon, ay talagang nawasak. Ang karerang pinaghirapan niyang binuo ay talagang sinira ng isang batang brat.
Ang mga mata ni Master Yu ay nagsisiwalat ng nakakatakot na halik habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Ninakaw ninyo ang aking Tridecnide at sinira ang aking reputasyon. Ngayon, tiyak na babayaran ko kayo ng inyong buhay. At kayong mga walang kwentang tao. Wala sa inyo ang makakatakas ngayon." Pagkasabi noon ay naglabas siya ng isang itim na garapon ng porselana sa kanyang dibdib at binuksan ang takip. Lumipad ang ilang itim na lamok mula sa garapon at agad na inihagis ang kanilang sarili sa mga pagkaing karne sa mesa at nagsimulang ngumuya. Kakaiba ang ekspresyon ni Qin Yue, sinasabi niya, nag-aalaga din si Yu Jinghai ng lamok. Abangan ang susunod na kabanata.